Isang malakas na katok sa bakal na gate ang gumising sa diwa ni Micaela. Hindi ito ang karaniwang katok ng kapitbahay na nanghihingi ng dahon ng saging o ng kaibigan na bumibisita. Ang tunog ay marahas, mapilit at puno ng otoridad na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Tatlong sunod-sunod na yugyug sa gate ang sumunod, sapat na para magising ang mga asong natutulog sa silong. Buksan niyo to. Alam naming nandyan kayo, isang boses lalaki ang sumigaw, garalgal at walang pasensya. Napatingin si Mika sa kanyang ama, si Mang Tonyo, na nakaupo sa kanilang lumang silyang yantok sa veranda, hawak ang isang tasa ng kape. Nakita niya ang unti-unting pagbabago sa mukha nito, mula sa payapang pag-inom ng kape, hanggang sa pagkunot ng noo, at sa huli, ang pamumutla ng mga labi. Alam na ni Mika. Ito na ang araw na matagal na nilang kinatatakutan. Sino yan, Tay? Tanong niya, kahit pa maihinala na ang kanyang puso. Hindi sumagot si Mang Tonyo. Dahan-dahan nitong ibinaba ang tasa sa maliit na mesa. Nanginginig ang kamay nito. Pumasok ka na sa loob, anak, pabulong nitong sabi, ang boses ay tila hirap lumabas. Ngunit hindi siya sumunod. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay isang nag-aalab na pagnanais na protektahan ang kanyang ama. Lumabas siya sa veranda at sinilip ang gate. Tatlong lalaking nakaunipormeng puti na may logo ng isang bangko ang nakatayo sa labas, may hawak na makapal na sobre. Ang isa sa kanila ay muling yumugyug sa gate. Mang Tonyo Santos, may dala kaming notice of foreclosure. Kung hindi ninyo kami haharapin, mapipilitan kaming pumasok. Foreclosure. Ang salita ay parang isang kidlat na tumama sa pandinig ni Mika. Ang bahay na ito. Ang nursery na ito na puno ng mga halaman na inalagaan nila ng kanyang ama mula pa noong bata siya. Ang bawat sulok ay may alaala, ang bawat halaman ay may kwento. At ngayon, kukunin ito sa kanila. Anak, pakinggan mo si tatay. Pakiusap ni Mang Tonyo, sinusubukang tumayo. Ngunit nang itukod nito ang kamay sa mesa, napahawak ito bigla sa kanyang dibdib. Isang impit na daing ang kumawala sa bibig nito. Arf, si. Tatay, sigaw ni Mika, dali-daling lumapit. Nakita niya ang pamimilipit ng mukha ng ama sa sakit. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa noo nito. Tay, anong nangyayari? Anong masakit? Ang dibdib ko, di. Hirap na sabi nito habang sapo-sapo pa rin ang puso. Sa labas, patuloy ang pagwawala ng mga lalaki. Ngunit para kay Mika, ang ingay ng mundo ay biglang nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang ama, ang nag-iisang pamilya na natitira sa kanya, na nahihirapan sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, isang halo ng galit at kawalan ng pag-asa. Galit sa mga taong nasa labas. Galit sa mundo. At galit sa sarili dahil wala siyang magawa. Matapos ang ilang sandali, umalis din ang mga taga-bangko, ngunit nag-iwan sila ng isang malinaw na banta, may isang linggo sila para ayusin ang lahat, kung hindi ay tuluyan na silang paalisin. Ang insidente ay nag-iwan kay Mang Tonyo na mahina at nakahiga sa kanyang silid, pinayuhan ng doktor na iwasan ang anumang stress. Para kay Mika, ang payo ng doktor ay isang mapait na biro. Paano nila iiwasan ang stress kung ang mismong pundasyon ng kanilang buhay ay malapit ng gumuho? Kinabukasan, habang abala si Mika sa pagdidilig ng mga halaman, sinusubukang humanap ng kapayapaan sa pamilyar na gawain, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Kakaiba ito sa kanilang simpleng lugar sa Tagaytay. Masyadong bago, masyadong mahal. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Hindi ito mukhang taga-bangko. Masyado itong formal at kalmado. Naglakad ito papalapit sa kanya. Miss Micaela Santos, tanong nito, ang boses ay propesyonal. Tumango lang si Mika, ang pandilig ay nanatiling nakabitin sa kanyang kamay. Ako si Attorney Diaz, pagpapakilala nito. Legal Counsel ng Velasco Holdings. Maaari ba tayong mag-usap sandali? It's a matter of utmost importance. Pinapasok niya ito sa kanilang maliit na sala. Habang nagtitimpla siya ng kape, hindi niya maiwasang isipin kung ano ang kailangan ng isang malaking kumpanya sa kanila. Marahil ay may interes sila sa lupa. Ngunit nang maupo ang abogado at ilabas ang isang folder, ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay mas nakakagulat pa kaysa sa notice of foreclosure. Miss Santos, alam ng kliyente ko ang sitwasyon ninyo sa bangko, simula ni Attorney Diaz.
Alam niya ang tungkol sa utang ng inyong ama. Napatigil si Mika. Paano niya nalaman? At sino ang kliyente mo? Ang detalye ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang alok na dala ko, sabi ng abogado, itinulak ang folder sa ibabaw ng mesa. If my client is willing to pay off your father's entire debt in full today. Parang nabingi si Mika. Ang buong utang. Isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit sa 10 buhay. Ano-anong ibig ninyong sabihin? Bakit? Anong kapalit? Tanong niya, ang pag-asa ay nagsisimulang sumibol sa kanyang dibdib, ngunit may kasama itong matinding pagdududa. Walang bagay na libre sa mundo. Ngumiti ng bahagya si Atty. Diaz, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. If my client requires only one thing in return. Huminga ito ng malalim. He needs a wife. He is proposing marriage to you. Natawa si Mika. Isang tawang walang saya. Nagbibiro po ba kayo? I am perfectly serious, Miss Santos. Isang kasal. Isang kasunduan na tatagal ng 2 taon. Pagkatapos ng 2 taon, malaya na kayo. At ang utang ng pamilya ninyo ay mababayaran ng buo. Tumayo si Mika, nanginginig sa galit. Lumabas na po kayo, mariin niyang sabi. Hindi kami desperado para ibenta ang sarili ko. Anong klase kayong tao? Anong klase ang kliyente ninyo para mag-isip ng ganitong kabastusan? Hindi na tinag ang abogado. Ang kliyente ko ay si Liam Velasco, ang SEC ng Velasco Holdings. Hindi ito kabastusan, Miss Santos. This is a proposal. A solution. Nasa sa iyo kung tatanggapin mo o hindi. Inayos nito ang kanyang salamin. Iminumungkahi kong pag-isipan mo. O mas mabuti pa, bago ka magdesisyon, makipagkita ka muna sa kanya. Kahit labag sa kanyang kalooban, pumayag si Mika na makipagkita. Hindi para ikonsidera ang alok, kundi para sabihin mismo sa mukha ng mayabang na na iyon kung gaano kasuklam-suklam ang kanyang panukala. Kinabukasan, dinala siya ni Atty. Diaz sa Bonifacio Global City. Ang gusali ng Velasco Holdings ay parang isang higanteng halimaw na gawa sa salamin at bakal, sumasalamin sa araw at nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Bawat taong madaanan nila sa lobby ay yumuyuko sa abogado. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at karangyaan. Ang opisina ni Liam Velasco ay nasa pinakatuktok. Malawak ito, minimalist at malamig. Isang malaking mesa na gawa sa itim na kahoy ang nasa gitna, at sa likod nito ay isang bintanang salamin na tanaw ang buong syudad. At doon, nakaupo ang lalaki. Nakatalikod dito sa kanila, nakatingin sa labas. Nang marinig nito ang kanilang pagpasok, dahan-dahan itong umikot sa kanyang silya. Napigil ni Mika ang kanyang hininga. Gwapo siya, sa paraang nakakatakot. Perpekto ang hubog ng kanyang mukha, matangos ang ilong, at may mga matang kulay madilim na tsokolete. Ngunit ang mga matang iyon ay walang kabuhay-buhay. Malamig. Walang emosyon. Hindi man lang ito tumayo para batiin siya. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang bagay na sinusuri. So, Yure Micaela Santos, sabi nito, ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Velasco, simula ni Mika, pinipilit na maging matatag. Nandito ako para sabihin sa inyo na. Pinutol siya nito sa pamamagitan ng pagtaas ng isang kamay. Let's not waste each other's time. Atty. Diaz has explained the terms, I assume. Ipinaliwanag niya ang isang hindi katanggap-tanggap na alok, giit ni Mika. Tumingin ito sa kanya, isang bahagyang pagkayamot ang gumuhit sa mukha nito. Miss Santos, I don't deal with emotions. I deal with facts. Fact number 1, your father is deep in debt. Fact number 2, you are about to lose your home. Fact number 3, I am offering you a way out. This is a business transaction. Emotions are not part of the deal. Tumayo ito at lumapit sa bintana, muling tumalikod sa kanya. You will be Eric Velasco in public for 2 years. You will attend events with me. You will smile for the cameras. In private, we are strangers. After 2 years, we file for annulment. You get your freedom and get what need. It's simple. Simple, bulalas ni Mika. Para sa inyo, simple lang ang lahat.
Binibili ninyo ang buhay ng mga tao na parang isang bagay lang sa department store. Humarap ito sa kanya. Sa unang pagkakataon, may nakita siyang kislap sa mga mata nito. Pero hindi ito init, kundi yellow. I'm buying a solution to In's problem, Miss Santos. And I'm offering a solution to yours. It's the purest form of transaction. Now, if you'll excuse me, I have meeting. Iyon lang. Tinalikuran na siya nito. Pakiramdam ni Mika ay para siyang nasampal. Lumabas siya ng opisina na gulong-gulo ang isip, puno ng kahihiyan at galit. Pag-uwi niya sa Tagaytay, dapit hapon na. Naabutan niya ang kanyang ama na mahimbing na natutulog. Mukha itong pagod at mas matanda ng 10 taon. Dahan-dahan siyang lumabas at nagpunta sa kanilang hardin. Hinaplos niya ang malalambot na dahon ng mga rosas na alaga ng kanyang ina. Naamoy niya ang halimuyak ng mga sampag-ita. Ito ang kanilang buhay. Ito ang lahat sa kanila. Naalala niya ang malamig na mga mata ni Liam Velasco. Ang mga salita nitong, "This is a business transaction." Napatingin siya sa natutulog na ama at pagkatapos ay sa hardin na malapit nang mawala sa kanila. Ang kanyang pride. Ang kanyang dignidad. Anong halaga ng mga iyon kung mawawala naman sa kanya ang lahat ng tunay na mahalaga? May namuong luha sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Attorney Diaz. Itinapat niya ito sa tainga at nang sumagot ang abogado, pumikit siya ng mariin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, gumulong sa kanyang pisngi at tumulo sa dahon ng isang rosas. Pumapayag na ako. Araw ng kasal. Para kay Liam Velasco, ang mga salitang iyon ay dapat may bigat, dapat may dalang saya o kaba. Ngunit para sa kanya, isa lang itong item sa kanyang kalendaryo. Isang transaksyon na kailangang isara. Isang obligasyon na kailangang tuparin. Habang inaayos niya ang kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin, hindi ang mukha ng babaeng pakakasalan niya ang nakikita niya sa kanyang isip, kundi ang mukha ng kanyang lolo Andres noong nakaraang linggo. Ang alaala ay malinaw na parang kahapon lang. Nakaupo sila sa lumang library ng mansyon ng mga Velasco, napapaligiran ng mga librong amoy luma at kapangyarihan. Si Lolo Andres, kahit pa may edad na, ay may otoridad pa rin sa kanyang mga mata. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, apo, sabi ng matanda, ang boses ay kalmado ngunit matigas na parang bakal. Ang board ay nag-aalala. Mula nang mangyari ang aksidente, naging pabago-bago ka. Kailangan ng Velasco Holdings ng katatagan. Kailangan nito ng isang pinuno na may matatag na pundasyon. Kailangan mo ng asawa. Lolo, hindi ko kailangan ng asawa para patakbuhin ang kumpanya, sagot ni Liam, pinipilit na itago ang inis sa kanyang boses. Hindi iyan tanong, Liam. Iyan ay isang utos, giit ng matanda, itinaas ang isang daliri. Magpakasal ka sa loob ng 1 buwan. Magpakita ka ng katatagan sa publiko. O handa mong ibigay ang lahat ng ito kay Katrina? Ang pagbanggit sa pangalan ni Katrina ay isang direktang sampal. Alam ng kanyang lolo kung paano siya tusukin kung saan pinakamasakit. Kung hindi, itatalaga ko ang pinsan mong si Marco bilang bagong si. The choice is yours. Kasal o pagkawala ng kumpanyang pinaghirapan niya at ng kanyang ama. Iyon ang pagpipilian. At para kay Liam Velasco, walang tunay na pagpipilian doon. Fine, malamig niyang sagot noon. I will get married. At ngayon, narito na siya. Nakatayo sa isang maliit at walang lamang silid sa korte, naghihintay sa babaeng binili niya. Si Micaela Santos. Naalala niya ang itsura nito sa kanyang opisina, ang nag-aapoy nitong mga mata, ang pagtanggi sa kanyang mukha. May tapang ito, inamin niya iyon sa sarili. Ngunit ang tapang ay walang halaga sa mundo niya. Ang lahat ay may presyo. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Micaela, kasama ang kanyang ama na halatang pinipilit lang maging masaya, naramdaman ni Liam ang isang bagay na hindi niya inaasahan, wala. Walang kaba. Walang pananabik. Walang kahit anong emosyon. Tinitigan niya ito. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida na abot tuhod. Maganda ito, sa paraang simple at natural, malayo sa mga babaeng nakakasalamuha niya. Ngunit ang mga mata nito, na minsan ay puno ng apoy, ngayon ay blanko at malungkot. Hindi niya ito nginisyan.
Tumango lang siya bilang pagkilala. Ang seremonya ay mabilis at walang kaluluwa. Ang boses ng judge ay parang isang recording na paulit-ulit na pinapatugtog. Ang mga sagot nilang T.A.Do. ay sinabi sa parehong tono, formal at walang buhay. Nang sabihin ng judge na, "You may now kiss the bride," nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. Tumingin si Liam sa mga mata ni Micaela at nakita niya roon ang pagkatakot. Hindi niya ito hinalikan sa labi. Sa halip, lumapit siya at idinampi ang kanyang mga labi sa pisngi nito, isang halik na kasing lamig ng hangin sa loob ng silid. Pagkatapos ng seremonya, walang salo-salo. Walang pagdiriwang. Isang mabilis na tanghalian kasama si Mang Tonyo at Attorney Diaz, kung saan halos walang nagsasalita. Nakita ni Liam kung paano tingnan ni Mang Tonyo ang anak nito, isang tinging puno ng pasasalamat at pagsisisi. Umiwas ng tingin si Liam. Hindi niya kayang makita iyon. Ang emosyon ay isang kahinaan. Isang lason. Nang ihatid nila si Mang Tonyo pabalik sa Tagaytay, ang biyahe ay napuno ng katahimikan. Si Micaela ay nakatingin lang sa bintana, pinapanood ang mga puno at kabahayan na kanilang nilalampasan, na para bang sinasaulo ang daan pabalik sa buhay na iniwan niya. Gabi na nang makarating sila sa mansyon ni Liam sa isang exclusive village sa Alabang. Malawak ang bahay, gawa sa salamin at konkreto, napapaligiran ng isang perpektong hardin. Ito ay isang obra maestra ng modernong arkitektura. Ngunit sa loob, ito ay malamig at kulang sa buhay. Parang isang museo. Ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Liam, itinuturo ang isang pinto sa kanang bahagi ng ikalawang palapag. Ang kwarto ko ay nasa kabilang dulo ng pasilyo. May mga katulong na pwedeng tawagan para sa lahat ng kailangan mo. Tumango lang si Micaela, hindi tumitingin sa kanya. Pumasok si Liam sa master's bedroom, ang kanyang silid. Hinubad niya ang kanyang coat at umupo sa gilid ng kama. Ito na. Ang unang gabi ng kanilang kasal. Ang simula ng dalawang taong pagpapanggap. Kailangan niyang linawin ang lahat mula sa simula. Kailangan niyang magtayo ng pader na hindi kayang gibain. Para sa proteksyon niya. At para na rin sa proteksyon nito. Kinuha niya ang isang makapal na folder sa kanyang briefcase at lumabas ng silid. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Micaela. Isang beses. 2 beses. Nang bumukas ang pinto, nakita niya itong nakatayo roon, yakap-yakap ang sarili na parabang nilalamig, kahit pa hindi naman. May kailangan ka, tanong nito, ang boses ay mahina. Hindi siya sumagot. Sa halip, iniabot niya ang folder. Basahin mo iyan. Naguguluhang kinuha ni Micaela ang folder at binuksan ito. Ang nasa loob ay isang dokumento na may titulong, Marriage Agreement. Isang kontrata. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tingin. Ano-ano to? These are the terms of our arrangement, kalmado niyang sabi, inuulit ang mga salitang sinabi niya noon sa opisina, ngunit ngayon, may mas matalas na talim. Study them. For the next 2 years, you are Eric Velasco in public. In private, we are strangers. Lahat ng dapat at hindi dapat gawin ay nakasulat dyan. Ang mga expectations, ang mga limitasyon. I want everything to be clear between us. Tiningnan ni Micaela ang mga pahina, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Bawat pahina ay puno ng mga legal na salita, mga clauses at subclauses. Parang isang corporate merger, hindi isang pagsasama ng 2 tao. Pinanood siya ni Liam habang binabasa nito ang mga pahina. Nakita niya ang bawat pagbabago sa ekspresyon nito, mula sa pagkalito, sa pagkabigla, hanggang sa tahimik na sakit. Ngunit hindi siya kumibo. Kailangan nitong maintindihan. Kailangan nitong matanggap. This was unnecessary cruelty. Huminto ang mga mata ni Micaela sa isang partikular na seksyon. Section 4, Personal Boundaries. Nanatili itong nakatitig doon, hindi kumikilos, na parabang ang mga salita ay tumutusok sa kanya. Mula sa kinatatayuan niya, nababasa ni Liam ang nakasulat sa Clause 4.1. Ang mga salitang siya mismo ang nagpadikta kay Attorney Diaz. Ang pinakamahalagang tuntunin sa lahat. Walang anumang ugnayang pisikal o emosyonal na mamamagitan sa dalawang panig sa buong panahon ng kasunduan. Naramdaman ni Liam ang paglamig ng hangin sa pagitan nila. Nakita niya ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Micaela,
na para bang sinampal ito ng malakas. Itinaas nito ang kanyang paningin mula sa papel at tumingin sa kanya. Sa mga mata nito, wala ng lungkot. Wala ng galit. Ang nakita niya ay isang bagay na mas malala pa, ang tuluyang pagkamatay ng anumang pag-asa. Para siyang nakatingin sa isang estranghero na tuluyan ng sinukuan ang lahat. At sa isang sulok ng kanyang puso na matagal na niyang isinara, naramdaman ni Liam ang isang pamilyar na kirot. Isang kirot na mabilis niyang iwinaksi. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo sa pasilyo, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ang tanging ingay sa malawak at tahimik na gabi. Ang buhay sa loob ng mansyon ng mga Velasco ay maisariling ritmo, isang ritmo ng katahimikan. Ang tunog lang na madalas marinig ni Micaela ay ang mahinang ugong ng aircon, ang malayong tikatik ng mga sapatos ng kasambahay sa marmol na sahig, at ang pagaspas ng mga dahon sa labas na hinahangin. Pakiramdam niya ay isa siyang multo na gumagala sa isang napakalaking museo. Lahat ay maganda, lahat ay mamahalin, ngunit lahat ay walang init at walang buhay. Si Liam ay nanatiling isang anino. Isang anino na nakikita niya paminsan-minsan sa almusal, kung saan ang tanging pag-uusap nila ay ang pag-abot ng asin o asukal. Isang anino na naririnig niyang umuuwi sa kalaliman ng gabi. Ang kasunduan nila ay isang hindi nakikitang yelo na bumabalot sa buong bahay, pinapanatili ang lahat na malamig at magkakalayo. Para labanan ang nakakabaliw na katahimikan, ibinuhos ni Mika ang kanyang oras sa munting hardin na sinimulan niya sa likod bahay. Dito, sa piling ng lupa at ng kanyang mga halaman, nararamdaman niyang siya pa rin si Micaela Santos ng Tagaytay, at hindi lang si Gen Velasco na isang pangalan lang sa papel. Isang umaga, nagulat siya nang makita ang ilang trabahador sa kanyang hardin. Gumagawa sila ng isang maliit na greenhouse na gawa sa salamin at bakal. Nang tanungin niya si Manang Elena, ang punong kasambahay, simple lang ang sagot nito. Utos po ni Sir Liam, ma'am, sabi ng matanda. Napansin daw po niya na nasisira ng sobrang init ang ilan sa mga bulaklak ninyo. Mas magiging maganda raw po ang tubo nila dyan sa loob. Napatulala si Mika. Hindi niya kailanman binanggit kay Liam ang tungkol sa mga halaman niya. Ibig sabihin, inoobserbahan siya nito. Tinitingnan siya nito kahit hindi niya alam. Ang gesture na iyon ay hindi nakasulat sa kontrata. Isa iyong maliit na bagay, ngunit sa mundong puno ng malalaking transaksyon, ang maliit na bagay na iyon ay tila isang lindol sa kanyang puso. Nagdulot ito ng pagkalito, isang emosyon na sinubukan niyang ibaon sa ilalim ng inis at pagkamuhi. Makalipas ang isang linggo, ang katahimikan ay binasag ni Liam. May pupuntahan tayong charity ball sa Sabado, sabi nito isang gabi habang naghahapunan sila. Hindi ito tumitingin sa kanya, ang atensyon nito ay nasa kanyang pagkain. It's for the Velasco Foundation. You have a role to play. Ipapapadala ko ang stylist bukas para sa isusuot mo. Isang role, bulong ni Mika sa sarili. Iyon lang naman talaga siya. Isang aktres sa isang dula na si Liam ang direktor. Dumating ang gabi ng charity ball. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay nagniningning sa ilaw ng mga chandelier at sa kislap ng mga alahas ng mga bisita. Si Mika, sa isang simple ngunit eleganteng navy blue gown, ay pakiramdam na isang estranghero na naligaw sa ibang mundo. Ang hininga niya ay tila naiiwan sa bawat hakbang. Hinawakan ni Liam ang kanyang baywang. Ang hawak ay formal, profesional, ngunit matatag. Isa itong senyales sa lahat, she is with me. Ngumiti sila sa mga kamera. Gumanap sila sa kanilang mga papel. Liam, darling. Akala ko hindi ka na darating. Isang boses na malambing at puno ng kumpiyansa ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang babae ang lumapit, matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang mapang-akit na pulang bestida. Ang kanyang mukha ay pamilyar mula sa mga pabalat ng magazine. Si Katrina Imperial. Lumapit ito at walang pasabing hinalikan si Liam sa pisngi, isang halik na mas matagal kaysa sa nararapat. Ang mga mata nito ay tila ng aakit. You look tired, darling. Pinapahirapan ka ba ng trabaho? Sabi nito, ang tanong ay para kay Liam, ngunit ang tingin ay nasa kay Mika. Naramdaman ni Mika ang pagtigas ng braso ni Liam sa kanyang baywang. Katrina, sabi ni Liam, ang boses ay kontrolado ngunit mailamig. I'd like you to meet my wife, Micaela. Ang ngiti sa mukha ni Katrina ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlamig.
Tiningnan nito si Mika mula ulo hanggang paa. Wife. A bold word. Inilahad nito ang kamay. Katrina Imperial. Pleasure. Micaela Velasco, sagot ni Mika, pinipilit na maging matatag. Velasco, ulit ni Katrina, na para bang tinitikman ang salita. It suits you for now. Tumingin ito pabalik kay Liam. Well, I'll let you two play house. See you around, Liam. Sa pag-alis ni Katrina, naiwan si Mika na may kakaibang pakiramdam. Hindi lang ito selos. Ito ay isang babala. Huwag mo siyang isipin, bulong ni Liam, ang boses ay mas mababa kaysa kanina. She means nothing. Ngunit sa paraan ng pagsabi nito, alam ni Mika na nagsisinungaling ito. O nagsisinungaling ito sa sarili. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam si Mika na maglalakad-lakad muna. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang takasan ang mga mapanuring mata. Nakarating siya sa isang terrace na tanaw ang mga ilaw ng syudad. Ang malamig na hangin ay bahagyang nagpakalma sa kanya. Ang ganda rito, hindi ba? Napalingon si Mika. Si Katrina. Nakasandal ito sa pader, may hawak na kopitan ng champagne. Medyo tahimik. Mas gusto ko ang ganito, sagot ni Mika, umaasang aalis na ito. Alam mo, si Liam, ganyan din siya, sabi ni Katrina, lumalakad pa palapit. He seems to love the crowd, the power, the noise. But the truth is, he's always been a very private person. He keeps the things that truly matter to him hidden. Safe. Tumingin si Katrina sa mga mata ni Mika. I should know. I was one of those things. Hindi nakaimik si Mika. He's capable of great love, you know, patuloy ni Katrina, ang boses ay puno ng isang mapait na alaala. I love that consumes him. I love that can destroy him. But the thing is, he's only capable of it once. Isa lang. The rest of us are just echoes. Placeholders. Necessary arrangements to keep the world spinning. Ang mga salita ay parang laso na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Mika. Necessary arrangements. Placeholders. Ang mga salitang iyon ay tumama sa pinakasentro ng kanyang pagkatao sa bahay na iyon. Hindi na kailangang itapon ang alak sa kanyang bestida. Ang mansa ay nasa loob na, sa kanyang puso. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, pabulong na sagot ni Mika. Oh, I think you do, umisi si Katrina. You're a beautiful ghost in his house, Micaela. But ghost is still a ghost. You can never truly touch him. His heart was buried a long time ago, kasama ng babaeng tunay niyang minahal. Tinalikuran ni Katrina si Mika, iniwan itong nakatayo roon, nanginginig, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa lamig ng katotohanang ibinato sa kanya. Nanatili siyang nakatayo roon, hindi alam kung gaano katagal. Nang maramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran, inakala niyang bumalik si Katrina. Ngunit nang lumingon siya, si Liam ang nakita niya. Ang mukha nito ay blanko, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, puno ng isang bagay na hindi niya mabasa. Tumingin ito sa direksyon kung saan umalis si Katrina, at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Nakita nito ang bakas ng luha sa kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ito nagsalita. Sa halip, ginawa nito ang isang bagay na hindi inaasahan ni Mika. Hinubad ni Liam ang kanyang suit jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Mika, na para bang pinoprotektahan siya mula sa lamig, o marahil, mula sa isang bagay na mas malalim. Lumapit ito, at sa unang pagkakataon, ang distansya sa pagitan nila ay halos nawala. Tumingin ito sa kanyang mga mata, at sa isang saglit, nawala ang CE, ang kontrata, ang lahat ng pader. Ang nakita niya ay isang lalaking mailungkot sa mga mata. Are you okay? Tanong nito, ang boses ay mahina at halos isang bulong. Ang biyahe pa uwi mula sa charity ball ay binalot ng isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa karaniwan. Si Micaela ay nakatingin lang sa bintana, ang hiram na suit jacket ni Liam ay nakapatong pa rin sa kanyang mga balikat na parang isang baluti. Hindi nagsalita si Liam. Ngunit sa loob ng kanyang isip, isang bagyo ang nagwawala. Galit siya. Galit siya kay Katrina sa pagpapakita nito, sa paraan ng pagtingin nito kay Micaela, sa mga laso na salitang siguradong ibinulong nito.
Alam na alam ni Katrina kung saan siya susugatan. Ngunit higit sa lahat, naguguluhan siya sa sarili niya. Ang pag-aalab ng pagnanais na protektahan si Micaela ay isang damdaming hindi niya inaasahan. Nang makita niya itong nakatayo sa terrace, mukhang maliit at nawawala, may isang bagay sa loob niya na kumilos ng kusa, isang instinct na lagpas sa anumang nakasulat sa kanilang kontrata. Ang instinct na iyon ay ikinatakot niya. Kinabukasan, ang unang ginawa ni Liam pagdating sa opisina ay tawagan si Katrina. "Stay away from Evie wife," sabi niya sa telepono, walang paligoy-ligoy, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Narinig niya ang tawa ni Katrina sa kabilang linya. "Oh, darling. It was just a friendly chat. Getting to know the new family member." "I know you, Katrina," mariing sabi ni Liam. "Alam ko ang mga laro mo. You tried to ruin me once. Don't think for a second I will let you get near the family again. This is your only warning." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pinutol niya ang tawag. Naalala niya ang araw matapos ang aksidente, kung paano siya iniwan ni Katrina sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali dahil takot itong madamay ang kanyang kikarir sa isang iiskandalo. Ang pag-ibig para kay Katrina ay isang transaksyon din, at nang bumagsak ang halaga niya, mabilis siyang ibinenta nito. Hindi na siya magpapauto muli. Subalit ang pag-uusap na iyon ay nag-iwan ng mapait na lasa. Bumalik siya sa trabaho, ibinaon ang sarili sa mga numero at ulat, mga bagay na naiintindihan niya, mga bagay na kaya niyang kontrolin. Nang gabing iyon, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa dati. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang study, na ang bintana ay tanaw ang likod bahay. At doon, nakita niya si Micaela. Nasa loob ito ng maliit na greenhouse na ipinagawa niya, dahan-dahang dinidiligan ang mga halaman. Ang ilaw mula sa loob ng greenhouse ay nagbibigay ng isang malambot na sinag sa kanyang paligid. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at pantalon, ang buhok ay nakatali ng simple. May isang payapang ngiti sa kanyang mga labi habang hinahaplos ang dahon ng isang halaman. Tumigil si Liam sa paglalakad at pinanood siya mula sa dilim ng kanyang study. Sa mundong ito na puno ng pagkukunwari ng mga taong tulad ni Katrina na bawat galaw ay may motibo, ang eksenang iyon sa hardin ay parang isang patak ng purong tubig sa gitna ng disyerto. Simple. Totoo. Isang kakaibang init ang dahan-dahang gumapang sa dibdib ni Liam, isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pakiramdam na mapanganib. Mabilis siyang tumalikod mula sa bintana, pilit na iwinaksi ang imahe ni Micaela sa kanyang isip. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Ang emosyon ay laging may dalang kapahamakan. Gabi. Kadiliman. Ang simoy ng hangin ay malamig. Ang amoy ng basang kalsada matapos ang ulan ay pumapasok sa bintana ng sasakyan. Masaya ang tugtog sa radyo. Katabi niya, tumatawa si Elisa, ang buhok nito ay nililipad ng hangin. "Bilisan mo pa, Liam. Mahuhuli na tayo sa pelikula." Ngumiti siya. Sa mga sandaling kasama niya si Elisa, ang mundo ay perpekto. At pagkatapos, sa isang iglap, lahat ay nagbago. Isang nakakasilaw na ilaw mula sa isang truck na nawalan ng preno. Ang nakakabinging tunog ng pagpihit ng mga gulong sa basang semento. Ang sigaw ni Elisa. Ang marahas na pag-uga. Ang tunog ng nababasag na salamin na parang 1,000 kampana ng kamatayan. Kadiliman. Liam tulong T. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit may nakadagan sa kanya. Ang amoy ng dugo at gasolina ay nakakasulasok. Tinawag niya ang pangalan nito. Elisa. Walang sagot. Elisa. Muli, katahimikan lang. At pagkatapos, ang tunog ng sirena sa malayo, papalapit pero huli na ang lahat. Elisa! Napabalikwas ng bangon si Liam, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Pawis na pawis siya, ang hininga ay putol-putol. Ang dilim ng kanyang silid ay biglang naging nakakatakot. Ang mga anino sa sulok ay tila may anyo ng nakaraan. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang sakit. Ang bigat. Ang kasalanan. Palagi itong bumabalik. Isang bangungot na hindi natatapos kahit gising na siya. Hindi niya namalayan na sinasambit na pala niya ang mga salita sa gitna ng kanyang mga hikbi, mga salitang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang kaluluwa gabi-gabi.
Ang mga salita ay para sa multong hindi kailanman umaalis sa kanyang tabi. Mula sa kinaupuan niya sa kama, sa gitna ng katahimikan ng malawak na bahay, ang kanyang boses ay isang agunyas ng pagsisisi, sapat na para marinig ng sinumang nagkataong dumadaan sa labas ng kanyang pinto. Patawarin mo ako, Elisa. Patawad di. Ang sigaw na iyon. Ang pangalang iyon. Elisa. Ang tunog ay tumagos sa pinto ng silid ni Liam at tumusok sa puso ni Micaela. Nakatayo siya sa pasilyo, hawak ang isang baso ng tubig, hindi makagalaw. Narinig niya ang bawat pantig ng pangalan, sinundan ng isang tunog ng pighati na hindi pa niya narinig mula sa kahit kanino. Patawarin mo ako, Elisa. Patawad. Ang mga salitang iyon ay hindi sinabi ng may galit o inis. Sinabi iyon ng may dalamhati, isang dalamhating napakalalim na tila kayang lunurin ang buong mundo. Hindi na iyon ang boses ng malamig na si. Iyon ay boses ng isang taong wasak. Kinabukasan, ang imahe ng naghihirap na si Liam ay hindi maalis sa isip ni Mika. Ang pagkamuhi niya ay dahan-dahang natutunaw, napapalitan ng isang damdaming hindi niya maintindihan, pag-uusisa, at isang maliit na patak ng awa. Sino si Elisa? At anong kasalanan ang hinihingi ng tawad ni Liam? Ang kanyang pag-uusisa ay naging isang misyon. Habang wala si Liam sa bahay, binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-alinlangan siya sandali. Ito ay paglabag sa privacy ni Liam, isang pagtawid sa linyang hindi dapat tawirin. Ngunit ang mga salitang narinig niya kagabi ay mas malakas pa kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Nag-type siya sa search bar, Liam Velasco. Ang mga unang resulta ay tungkol sa negosyo, mga parangal, mga interview, mga articles tungkol sa Velasco Holdings. Ngunit habang nag-scroll siya pababa, sa mga pahina ng lumang balita, isang headline ang pumukao sa kanyang pansin. Tragic accident involves young here, girlfriend dead, TV spot T. Ang petsa ay 5 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang mga kamay ni Mika habang kiniklik ang link. Isang larawan ng isang wasak na kotse ang bumungad sa kanya. Ang article ay naglalahad ng mga detalye, isang gabi ng malakas na ulan, isang kalsada sa Tagaytay, isang truck na nawalan ng preno. Ang driver ng kotse, si Liam Velasco, ay nagtamo ng malubhang pinsala. Ang kanyang pasahero, ang kasintahan niyang si Elisa De Leon, isang art student, ay namatay noon din. Napahawak si Mika sa kanyang bibig. Ang malamig na pader ni Liam. Ang kanyang pagiging malayo. Ang kontrata. Ang mga bangungot. Lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi siya malamig dahil gusto niya, malamig siya dahil nasusunog siya sa loob. Ang awa na naramdaman niya ay naging isang malakas na agos. Ngunit mayroon pa ring kulang. Bakit siya? Bakit siya ang piniling maging asawa sa isang kasunduang walang pag-ibig? Ang sagot, pakiramdam niya, ay hindi matatagpuan sa internet. Isang tao lang ang maaaring makasagot sa kanyang mga tanong. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Nagpaalam siya kay Manang Elena na bibisita sa kanyang ama sa Tagaytay, ngunit sa halip, sa ibang direksyon siya nagpunta. Nagpahatid siya sa lumang mansyon ng mga Velasco sa probinsya, ang ancestral home kung saan nakatira ang patriarka ng pamilya, si Don Andres Velasco. Ang bahay ay luma ngunit marangya, puno ng mga antigong kasangkapan at mga larawan ng mga ninuno. Si Don Andres, nakaupo sa isang silyang may mataas na sandalan, ay mukhang kasing tanda at kasing tigas ng mga punong nara sa kanyang hardin. Iha, bati nito, ang boses ay mahinahon ngunit may otoridad. Hindi ko inaasahan ang iyong pagbisita. Pasensya na po sa abala, Lolo, sabi ni Mika, ginagamit ang tawag na sinabi sa kanya ni Liam na gamitin. Mayroon lang po akong ilang katanungan na ako lang po yata ang hindi nakakaalam ng sagot. Tumingin sa kanya si Don Andres, ang mga mata nito ay matalas at mapanuri. Umupo ka. Nang makaupo si Mika, nagsimula siyang magsalita. Ikinuwento niya ang tungkol sa kontrata, sa pagiging malayo ni Liam, at sa narinig niya noong isang gabi. Ang pangalan ni Elisa. Hindi nagulat si Don Andres. Tumango lang ito, na parabang matagal na niyang hinihintay ang pag-uusap na ito. Ang apo ko, si Liam, simula ng matanda, ay namatay noong araw na namatay si Elisa. Ang katawan niya ay nabuhay, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa kalsadang iyon. Sinisi niya ang sarili sa lahat. Idagdag mo pa ang pag-iwan sa kanya ni Katrina Imperial sa panahong pinakakailangan niya ng suporta.
Isinara niya ang kanyang puso sa lahat. Huminga ng malalim ang matanda. Pinanood ko siyang maging isang makina. Isang perpektong sisi. Mahusay sa negosyo pero patay sa loob. Sinubukan kong kausapin pero ang pader na itinayo niya ay masyadong mataas. Kaya humanap ako ng ibang paraan, patuloy ni Don Andres. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Mika. Isang paraan na hindi niya kayang tanggihan. Ang pamana. Ang kumpanya. Iyon lang ang tanging paraan para mapasunod ko siya sa isang bagay na hindi niya kontrolado, ang magpakasal. Pero bakit ako? Halos pabulong na tanong ni Mika. Dahil kailangan niya ng isang taong totoo, iha, sabi ng matanda, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nag-imbestiga ako. Nakita ko ang pamilya ninyo. Ang pagmamahal mo sa iyong ama. Ang katatagan mo. Nakita ko sa iyo ang init na nawala sa buhay ng apo ko. Hindi ko kailangan ng isang socialite o isang galing sa mayamang pamilya. Kailangan niya ng isang taong may puso, isang taong kayang makakita sa kabila ng yelo na bumabalot sa kanya. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Mika. Ikaw ang pinili ko, iha, dahil nakita ko sa mga mata mo ang katatagan na kailangan ng apo ko para muling matutong mabuhay. Ang kasal na ito ay hindi lang para sa kumpanya. Ito ay para iligtas ang apo ko mula sa sarili niya. Umaasa ako na sa paglipas ng panahon, makikita mo ang tunay na Liam at matutulungan mo siyang patawarin ang kanyang sarili. Nakatulala si Mika. Ang buong pundasyon ng kanyang galit at pagkamuhi ay gumuho sa isang iglap. Ang kasal na ito ay hindi isang parusa. Isa itong desperadong pagsagip. Ang lalaking kinamumuhian niya ay hindi isang halimaw, isa siyang biktima na nakakulong sa sarili nitong selda ng kalungkutan. Ang pagkamuhi niya ay napalitan ng isang emosyon na mas malakas at mas komplikado, isang malalim na pag-unawa. Umalis siya sa bahay ni Don Andres na gulong-gulo ang isip. Habang nasa biyahe pa uwi, ang tanging nasa isip niya ay si Liam. Kailangan niya itong makausap. Kailangan niyang sabihin sa kanya na naiintindihan na niya. Ngunit pagdating niya sa mansyon, naabutan niya si Manang Elena na nagpapanik sa sala, nakatutok sa telebisyon na naka-on ng malakas. Ma'am! Ma'am Mika! Tingnan ninyo! Tumingin si Mika sa screen. Isang breaking news report. Ang mukha ni Katrina Imperial ang nasa screen, umiiyak sa isang exclusive interview. Hindi ko na po kayang itago ang katotohanan, sabi ni Katrina sa reporter, ang boses ay nanginginig. 5 taon ko pong dinala ang bigat na ito. Ang aksidente hindi po iyon simpleng aksidente. Si Liam lasing po siya nang magmaneho noon. Nag-aaway po kami dahil sa pagsiselos niya kay Elisa. Sinubukan ko po siyang pigilan pero humikbi ito. Ang headline sa ilalim ng screen ay parang isang saksak sa puso ni Mika. Si Liam Velasco, itinuturong dahilan ng pagkamatay ng ex-girlfriend dahil drunk driving. Nabitawan ni Mika ang kanyang bag. Ang plano ni Don Andres na pagalingin si Liam ay biglang naging isang sandata na ginamit para tuluyan itong wasakin. At siya, ang asawa nito, ay nasa gitna ng pinakamalaking bagyo na paparating. Ang sala ng mansyon ay biglang naging sentro ng isang unos. Ang telepono ay walang tigil sa pagring. Ang cellphone ni Liam, na naiwan sa mesa, ay nag-iingay na parang isang bomba na malapit ng sumabog. Ang mukha ni Katrina Imperial, na puno ng peking luha, ay paulit-ulit na ipinapakita sa lahat ng news channels. Ang mga salitang drunk driving, jealous rage, at cover-up, ay parang mga palaso na direktang tumutudla sa pangalang Velasco. Nang pumasok si Liam sa pinto, ang mukha niya ay parang isang maskara na gawa sa bato. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Mika ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati, ang itsura ng isang taong tuluyan ng natalo. Tumingin ito sa telebisyon, pagkatapos ay sa nagpapanik na mga kasambahay, at sa wakas, sa kanya. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Mabilis na umakyat si Liam sa kanyang study at isinara ang pinto nang may kalabog na umalinggaw sa buong bahay. Naiwan si Mika sa baba, nakatayo sa gitna ng kaguluhan, ang puso niya ay kumikirot para sa lalaking nasa itaas. Ang kasinungalingan ni Katrina ay napakabisa dahil nakabalot ito sa isang piraso ng katotohanan, ang aksidente. Ito ay isang perpektong lason. Lumipas ang isang oras. Ang ingay sa labas, mula sa media na nagsisimula ng magkampo sa labas ng kanilang gate,
ay papalakas ng papalakas. Ngunit sa loob ng bahay, isang nakabibinging katahimikan ang naghahari. Nagpasya si Mika. Hindi siya pwedeng manatiling nakatayo lang doon. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan at kumatok sa pinto ng study. Walang sagot. Kumatok siya ulit mas malakas. "Leave me alone," isang boses mula sa loob ang sumagot. Malamig. Walang buhay. "Liam, buksan mo to," pakiusap ni Mika. I said, "Leave me alone." Sa halip na umalis, dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Hindi ito nakalock. Pumasok siya sa loob. Ang study, na dati ilaging maayos at organisado, ay nasa gitna ng kaguluhan. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Isang baso ng alak ang basag sa isang sulok. At si Liam, nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa kadiliman sa labas. "I told you to leave," sabi nito, hindi lumilingon. "Hindi ako aalis," matatag na sagot ni Mika, isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Humarap ito sa kanya. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay lukot, at ang kanyang mga mata ay pula. Ang perpektong sihi ay nawala. Ang natitira ay isang lalaking nasasaktan. "Bakit?" tanong nito, ang boses ay puno ng pait. "Hindi mo ba narinig ang balita? I'm a monster. A killer. Hindi ba't ito naman ang gusto mong marinig? Ang patunay na masama akong tao, tulad ng inaakala mo mula sa simula?" "Hindi totoo yan," sabi ni Mika, lumalapit. "Huwag kang lumapit," sigaw nito, na naging dahilan para mapaatras si Mika. "Lahat ng taong lumalapit sa akin, nasasaktan. Si Elisa ako ang dahilan. At ngayon, ikaw nadadamay ka sa gulo na ako ang may gawa. Hindi ka dapat naririto." Naglakad ito papunta sa kanyang mesa at kinuha ang isang folder. Ang kontrata nila. Inihagis niya ito sa paanan ni Mika. "Umalis ka na," sabi nito, ang boses ay mas kalmado na ngayon, ngunit mas masakit pakinggan dahil sa kawalan nito ng emosyon. "This is in the mess, not yours. I'm ending the contract. You're free. Kunin mo ang pera. Kalimutan mo na nangyari ang lahat ng ito. Go back to your garden. Go back to your life." Pinulot ni Mika ang kontrata. Tiningnan niya ang mga salitang nakasulat doon. Ang mga tuntunin. Ang mga limitasyon. Ang kasunduang nagkulong sa kanya. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay walang kahulugan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liam. Sa ilalim ng galit at pait, nakita niya ang tunay na nararamdaman nito, takot. Takot na masaktan muli. At takot na makasakit muli. Itinutulak niya si Mika palayo, hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto niya itong protektahan sa paraang alam niya. Dahan-dahan siyang lumapit ulit, hindi pinapansin ang babala sa mga mata nito. Huminto siya sa mismong harapan nito. "Alam ko na ang tungkol kay Elisa," mahinang sabi niya. Ang pagkilos ni Liam ay tila isang estatwa na nabasag. Ang pagtataka at sakit ay gumuhit sa kanyang mukha. "Paano?" "Nakausap ko ang lolo mo," pagpapatuloy ni Mika. "Alam ko na ang lahat. Alam ko na hindi mo kasalanan. At alam kong hindi ka lasing." Isang butil ng luha ang kumawala sa mata ni Liam, isang bagay na mabilis niyang pinunasan. Tumalikod ito. "Hindi mo naiintindihan. Kung ganon, ipaintindi mo sa akin," giit ni Mika. Hinawakan niya ang braso nito, pinipilit itong humarap. "Sabi mo, sa kontratang ito, asawa mo ako. Isang papel lang yan. Pero nakasulat doon na asawa mo ako. At ang mag-asawa, hindi iniiwan ang isa't isa sa gitna ng bagyo." Ang paghawak niya ay tila isang kuryenteng gumising kay Liam. Tumingin ito sa kanya, sa kanyang mga mata na hindi nagpapakita ng takot o paghusga, kundi ng pag-unawa. Pumikit si Mika, inaalala ang lahat ng sakit at galit na naramdaman niya sa simula. At pagkatapos, pinakawalan niya ang lahat ng iyon. Hindi siya umalis. Hindi siya tumakbo. Sa halip, hinawakan niya ang kontrata sa kanyang kamay, dahan-dahan itong pinunit sa gitna, at pagkatapos ay pinunit ulit, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Binitawan niya ang mga piraso ng papel, na parang mga puting dahon na nalaglag sa sahig. "Hindi ako aalis," ulit niya, ang boses ay mas matatag na ngayon. "Sa ayaw at sa gusto mo, Liam Velasco, haharapin natin ito. Nang magkasama."
Ang mga punit-punit na piraso ng kontrata sa sahig ay parang mga puting bandila ng pagsuko. Ngunit hindi ito pagsuko sa laban, ito ay pagsuko sa mga pader na matagal nang nakatayo sa pagitan ni Liam at Micaela. Sa unang pagkakataon, sa gitna ng pinakamalaking unos sa buhay ni Liam, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang babaeng nasa harapan niya, na minsan niyang itinuring na isang simpleng transaksyon, ay naging kanyang tanging kanlungan. Ang mga salita ni Mika, haharapin natin ito. Nang magkasama, ay umalingaw sa loob ng study, ginigiba ang bawat piraso ng yelo sa puso ni Liam. Hinayaan niyang makita ni Mika ang kahinaang matagal na niyang itinatago. At sa halip na talikuran, nanatili ito. Kinabukasan, isang bagong enerhiya ang bumalot sa mansyon. Hindi na ito enerhiya ng takot, kundi ng determinasyon. Habang ang mundo sa labas ay patuloy sa paghusga, ang loob ng bahay ay naging isang war room. Tinawagan ni Liam ang kanyang legal team. Si Mika naman, sa tabi niya, ay hindi lang isang tahimik na tagamasid. May naisip ako, sabi ni Mika sa gitna ng pag-uusap nila sa mga abogado. Tumingin lahat sa kanya. Ang utang ni tatay hindi lang iyon dahil sa simpleng pagkalugi. May kasosyo siya na tumakbo sa pera niya. Isang lalaking nagngangalang A. Jimenez. Sinubukan naming habulin pero bigla na lang siyang nawala na parang bula. Anong koneksyon niyan dito, iha? Tanong ng pinuno ng legal team. Sinabi sa akin ni Lolo Andres na si Katrina ang nag-iwan kay Liam matapos ang aksidente, paliwanag ni Mika. Ibig sabihin, desperado siyang protektahan ang karir niya. Paano kung ang biglaang pagyaman ni A. Jimenez at ang kasinungalingan ni Katrina ngayon ay magkaugnay? Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Liam. Isang long shot, pero isang anggulong hindi nila naisip. Get our investigators on it now, utos niya sa kanyang team. Dig up everything you can find on this A. Jimenez and any connection he has to Katrina Imperial. Habang nagtatrabaho ang mga investigador, nagpasya si Liam na harapin ang media. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mag-isa. Sa isang press conference na ginanap sa lobby ng Velasco Holdings, humarap si Liam sa daan-daang kamera, ang mga flash ay parang mga kidlat. Ngunit sa tabi niya, nakatayo si Mika, ang kanyang presensya ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na kailangan niya. I am here to face the accusations against me. Simula ni Liam, ang boses ay matatag. Yes, I was in tragic accident 5 years ago. Yes, the person cared for deeply lost her life. And yes, I live with that pain every single day. But I was not drunk. I was not in jealous rage. I was a victim just as she was. Habang nagsasalita si Liam, isang miyembro ng kanyang team ang lumapit at may ibinulong sa kanya. Isang ngiti, isang tunay na ngiti, ang dahan-dahang gumuhit sa labi ni Liam. At tungkol sa nag-aakusa sa akin, pagpapatuloy niya, I believe the wife has something to add. Nagulat si Mika, ngunit tumingin si Liam sa kanya at bahagyang tumango, isang tinging puno ng tiwala. Humakbang si Mika papalapit sa mikropono. Ang pangalan ko po ay Micaela Santos Velasco, simula niya. Bago ko makilala ang asawa ko, ang pamilya ko ay nalubog sa utang dahil sa isang taong nagngangalang A. Jimenez. Ang taong iyon, ayon sa impormasyong nakuha namin ngayon lang, ay nakatanggap ng malaking halaga ng pera mula sa isang offshore account, isang account na nakapangalan kay Ms. Katrina Imperial. Isang linggo lamang bago niya ibenta ang kanyang peking kwento sa media. Isang kaguluhan ang sumabog sa mga reporters. Hindi lang po paninirang puri ang ginawa ni Ms. Imperial, dagdag ni Mika, ang boses ay buo at matatag. Gumamit siya ng pera para bayaran ang isang tao, para sirain ang buhay ng aking ama, para lang magkaroon ng alas laban sa asawa ko. Ang tanong po ay, sino po ba talaga ang totoong halimaw sa kwentong ito? Ang pasabog ni Mika, kasabay ng mga dokumentong mabilis na ipinamahagi ng legal team ni Liam sa media, ay tuluyang nagpabago sa takbo ng istorya. Ang biktima ay naging kontrabida. Sa loob ng ilang oras, si Katrina Imperial na ang laman ng balita, hindi bilang isang nagdadalamhating ex, kundi bilang isang sinungaling at mamanipulang social climber. Nang hapon ding iyon, dumating ang mga pulis sa kanyang kondo, ngunit dala ang isang warrant. Gabi. Ang bagyo ay tapos na. Ang katahimikan ay bumalik sa mansyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malamig. Nasa maliit na greenhouse sila ni Mika.
Ang amoy ng lupa at mga bulaklak ay pumuno sa hangin. Magkatabi silang nakaupo sa isang maliit na bench. Salamat, Mika, sabi ni Liam, ang boses ay halos isang bulong. You saved me. Hindi kita iniligtas, Liam, sagot ni Mika, nakatingin sa mga halaman. Tinulungan lang nating iligtas ang isa't isa. Huminga ng malalim si Liam. Noong gabing iyon ang aksidente, kasalanan ko pa rin. Kung hindi ko lang sana siya pinilit na sumama sa akin, kung ibang daan lang sana ang pinili ko di. Minsan, may mga bagay na nangyayari na hindi natin kontrolado, sabi ni Mika. Ang mahalaga ay kung paano tayo babangon pagkatapos. 5 taon mong kinulong ang sarili mo sa kasalanang iyon, Liam. Panahon na para palayain mo ang sarili mo. Sa unang pagkakataon, ikinuwento ni Liam ang lahat. Ang saya nila ni Elisa. Ang mga pangarap nila. Ang sakit at ang bigat na dinala niya ng nag-iisa. Habang nagsasalita siya, hindi siya hinusgahan ni Mika. Nakikinig lang ito, ang kanyang presensya ay isang mainit na yakap sa kanyang nagdurusang kaluluwa. Nang matapos siya, may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na ito luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Kinuha ni Liam ang kamay ni Mika. Ang kontrata, sinabi doon na walang ugnayang emosyonal. I think he violated the contract long time ago. Ngumiti si Mika. Ako rin. Tumingin si Liam sa kanyang mga mata, ang mga matang minsan niyang itinuring na bahagi lang ng isang transaksyon, ngunit ngayon ay nakikita niya bilang kanyang kinabukasan. Let's start over, sabi niya. No contracts. No arrangements. No pretenses. Lumapit siya. Just you and me. Mikaela, mahal kita. Ang mga salitang iyon, na minsan ay inakala ni Mika na hinding-hindi niya maririnig, ay lumabas ng may kasamang katotohanan at pag-asa. Hindi na niya kailangan pang sumagot. Ang ngiti sa kanyang mga labi at ang luhang namuo sa kanyang mga mata ay sapat na. Hinawakan ni Liam ang kanyang mukha at dahan-dahan siyang hinalikan. Hindi ito ang malamig na halik sa korte. Hindi ito ang formal na halik sa pisngi. Ito ay isang halik na puno ng pasasalamat, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at bagyo, at sa huli, ay natagpo ang mas matatag at mas totoo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula hindi sa perpektong pagkakataon, kundi sa pagpapatawad at pag-unawa sa isang di perpektong nakaraan.